Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilihan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa. Kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya napaghalata. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 8 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad, nadala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos ang wika nila sa isa't isa, "Nagbabayad tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko," wika ni Ruben. "Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Jose ay pinagbili ng mga makapatid niya sa Ehipto kasi nainggit sila sa kanya na siya ang paborito ng kanilang ama na si Israel. Hindi pinabayaan ng Diyos si Jose sa Ehipto at hindi rin siya bumitaw na umasa sa Diyos at hindi siya gumawa ng masama. Dahil sa kanyang katapatan sa Diyos na ayaw niyang magkasala sa asawa ni Potiphar na kanyang amo, pinagbintangan siya ng babae kaya siya'y nakulong. Doon sa kulungan, nagamit niya ang biyaya ng Diyos na makapag-interpret ng panaginip. Na-interpret niya ang panaginip ng Paraon, ang hari sa Ehipto. Naniwala ang Paraon sa kanya at ginawa siyang gobernador ng Ehipto. Ayon sa kanyang interpretasyon, magkakaroon ng 7 taon ng kasaganaan
At ito'y susundan na 7 taon ng tagutom. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, sabi niya, mag-impok sila ng pagkain sa mga kamalig sa buong lupain. Pagdating ng 7 taon ng tagutom, naubusan na ng pagkain ng mga tao. Ngunit dahil sa pamamahala ni Jose, nagkaroon ng pagkain sa Ehipto sa mga inimpok nilang pagkain. Kaya pinapunta ng paraon ang mga tao kay Jose. Go to Joseph, sabi niya sa mga taong humihingi ng pagkain. Pinagbili ni Jose ang pagkain sa mga tao at yumaman ang paraon. Nung naubos na ang pera nila, pinabayad ni Jose ang mga tao ng mga lupa. Kaya halos lahat ng lupain sa Ehipto ay napunta sa paraon. Hindi lang sa Ehipto nagkaroon ng tagutom. Nawalan rin ng pagkain sa Kanaan. Pinapunta ni Israel ang kanyang mga anak doon upang bumili ng pagkain. Dumating ang mga pagkapatid niya sa harap niya at sila'y yumuko at nagbigay pugay sa kanya. Nakilala niya sila pero hindi nila siya nakilala. Nagtanong si Jose kung taga saan sila. Sinabi nila na sila ay taga Kanaan. Pinagbintangan sila ni Jose na pumunta sila sa Ehipto upang maging espiya, upang tingnan ang lupain. Ipinagtanggol nila ang kanilang sarili at ikwinento na sila ay 12 magkakapatid. Ang isa ay patay na at ang isa, ang bunso, ay kasama ng kanilang matandang tatay. Nagpanggap si Jose na hindi siya naniniwala sa kanila at pinakulong sila ng 3 araw. Sa 3 araw, pinatawag sila ni Jose at pinauwi na nakabili ng mga pagkain sa kondisyon na dalhin nila ang kanilang bunsong kapatid bilang patunay na hindi sila nagsisinungaling. Si Benjamin ay kapatid ni Jose sa nanay nilang si Raquel, na patay na noon. Sa harap ni Jose, nagtalo ang mga magkapatid. Sabi nila na ito ay parusa sa kanila dahil sa ginawa nila kay Jose. Naintindihan ni Jose ang mga sinasabi nila, pero hindi nila ito alam kasi gumagamit ng translator si Jose kapag nagsasalita sa kanila. Napaiyak si Jose nung marinig niya ang pagtatalo-talo nila. Napaiyak siya na matagal ng panahon iyon pero nakokonsyensya pa rin sila sa kanilang ginawa. Naalaala pa nila ang kasamaan na ginawa nila. Wala na siya sa piling nila ng maraming taon pero pinag-uusapan pa rin nila siya at nagsisisi sa kanilang ginawa sa kanya. Hindi mapaghiganti si Jose. Kaya puno siya ng awa. Siguro, pinakulong niya sila kasi ibig pa niya silang makasama. Pinabilik sila na may isang naiiwan sa kanila upang mapilitan silang bumalik. Nadala si Benjamin, ang kanilang bunso, ang kapatid ni Jose. Talagang hindi masama ang pagkatao ni Jose. Kahit na masama ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya, ngayong may kapangyarihan na siya, hindi siya nagtangkang maghiganti. Naulila din siya sa kanila. Talagang mabait na tao si Jose, kaya nga siya ay pinagpala ng Diyos. Pawiin mo po, Panginoon, sa puso ko ang anumang hinanakit. Tulad ni Jose, tulungan mo akong hindi magkimkim ng galit at huwag gamitin ang anumang posisyong ito para makabawi o makapaghigat. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.